First Sunday of the year ngayon, kapatid. Unang linggo ng taon. Sabi, alam mo ba, this moment matters more than you think. Paano mo sisimulan ng buong 2026, ang bagong taon na ito? Sarili mo bang lakas? Plano? Diskarte? O sa Diyos? Because the way you start your year will shape the way you live the whole year. Kapatid, simulan mo ang taon na ito. May paglapit sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya na may pasasalamat. Pasasalamat na may buhay ka pa, na may hininga ka pa, na may lakas ka pa. Pasasalamat na ginising ka pa niya. Pasasalamat na nandito ka pa sa taon na ito. Ginising ka ng Diyos ngayong araw. At niloob niya na umabot ka sa sandaling ito dahil may plano pa siya para sa iyo. Kapatid, isuko mo sa Kanya ang buhay mo. Isuko mo ang lahat sa Kanya. Mga gawain mo, mga desisyon mo, mga plano mo, mga pangarap mo, mga mithiin mo. Let God move in your life this 2026. Hayaan mong siya ang pumili sa buhay mo. Hayaan mong siya ang manguna sa buhay mo. Hayaan mong siya ang maghari sa buhay mo. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 3, pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ang iyong mga plano. Hindi sinabing magiging madali, kapatid, pero magiging sigurado kapag ang Diyos ang kasama mo. Kapatid, lumapit ka sa Kanya. Ngayon mismo, sa araw na ito, sa sandaling ito. Hindi bukas, lalong hindi sa next Sunday. Ngayon, kapatid, kung natatakot ka na baka hindi ka niya tanggapin, nagkakamali ka, nililinlang ka lang ng kaaway para lalo ka mapalayo sa Diyos, para magkaroon ka ng takot na lumapit sa Kanya. Yan sabi sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hindi sinabi ng Diyos na ayusin muna ang buhay mo. Hindi niya sinabi na magbago ka muna. Ang sabi niya, lumapit ka. Kapag lumapit ka, siya ang maglilinis sa'yo. Siya ang magbabago sa'yo. Suko mo lang sa Kanya ang buong buhay mo. Magpasakop ka lang sa Kanya ng buong buo at tao sa puso. Sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. And by the power of the Holy Spirit, mangyayari yan sa buhay mo, kapatid. Dahil sabi sa Romans chapter 8 verse 14, ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang gagabay sa iyo ngayong buong taon. Sa darating pa, siya magtuturo sa iyo. Siya magre-reveal sa iyo ng katotohanan. Siya magpapaalala sa iyo sa kabutihan ng Diyos. Siya ang tutulong sa iyo na lumakad at mamuhay sa kalooban at presensya ng Diyos araw-araw. Kaya ngayon, kapatid, I encourage you. Simulan mo ang taon na ito sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Huwag mong gawing optional ang Diyos sa buhay mo. Palagi mo siyang i-priority. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon ng mga mananampalataya. At makibahagi ka sa mga lingkod ng Diyos. Makibahagi ka at makiisa ka sa mga anak ng Diyos. Manalangin ka araw at gabi. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, manalangin kayong walang patid. Kapatid, pagbulayan mo ang salita ng Diyos, ang Biblia. Dahil sabi sa Psalms chapter 119 verse 5, ang salita mo ay ilaw sa aking landas. Diyan mo siya mas makikilala. Diyan mas lalalim ang pananampalataya mo. Diyan titibay ang spiritual mong pamumuhay. Gusto ko itang batiin ngayon, kapatid, dahil umabot ka sa punto ng video na ito. At bago ito matapos, make a decision, kapatid. Right now, magdesisyon ka mula sa kalooban ng Panginoon at hindi sa kalooban mo. Yung desisyon na para sa Kanya, yung desisyon na magagalak at maluluwalhati siya, yung kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Kanya. Simulan mo, unang linggo ng taon na ito, nakasamang Panginoon. Isuko mo ang buong taon na ito sa Panginoon. Hayaan mong siyang maghari sa buhay mo because a year surrounded to God is a year secured by God. Amen?